Hi, this is Dr. Jarrell, and welcome to This Could Be Something. Today, I'm talking to someone who reminds us that change doesn't always look dramatic. Sometimes, it's waking up at 4 a.m., it's saying no when no one's watching, it's choosing the long road, literally. You'll meet Hernald Batisanan, a Spinneys employee in Dubai, a Guinness World Record holder, and a former heavy smoker and drinker who now rides 100 to 300 kilometers a day before his shift starts. This could be something for breadwinners, quiet warriors, and anyone trying to break a cycle, one choice at a time. Hi, Kuya! Hi, Welcome Doc. sa How are you? podcast! Yun nga, ginawa ko siya as a platform. Well, di talaga platform, pero yung space na, yung mga tao na nakilala ko, tapos curious ako sa growth nyo, sabi ko, gusto ko silang kausapin. Tapos para marinig din ng ibang tao yung mga kwento ng buhay. Gusto ko muna makilala ka nila. Okay. Pakilala mo muna yung sarili mo. Sino ka? Outside muna of ano yung ginagawa mo sa buhay? Sino ka as a person? Hindi mo ko pinaghanda. Dapat tinanong mo na. Ambush to ambush. Ambush? Ng random Oo. Pakilala mo muna kung sino ka. Sino si Kuya Hernald? Anyway, ako si Hernald Batisana na from Philippines. Ako ay 45 years old. Ay, ito na lang. Paano ka napunta dito sa UAE? Doon tayo mag-umpisa. Paano ka napunta dito sa Dubai? Ang totoo, galing ako ng Riyadh, Kingdom ng Saudi Arabia. Then I decide to umuwi na ng Pilipinas kasi akala ko okay na yung yung financial. Ipon ako doon mga nasa 100,000 yung dala kong pera after 3 years. So sabi ko, akala ko okay na kasi graduate ako ng education. So kukuha ko ng exam, ng licensure exam. So doon ko na-realize na yung pagpira, yung pinag-ipunan pala ay puro lang labas, walang pumapasok. So mauubos at mauubos talaga siya. So nung napansin ko na paubos ng paubos, wala akong sabi ko pag naubos na to, wala akong pagkukuha na ng another income, another source of income. Wala akong trabaho. Puro lang barkada, inom. Naisip ko, tinawagan ko yung dati naming sa Manila, yung coordinator, si Ma'am Russell, pwede mag-extra. So, nag-apply ako kasi nandun ako sa Iloilo eh. So, nag-apply ako ulit. Pumunta ako ng Manila. So, binigyan niya ako ng parang reliever kasi sabi ko para bumalik ng dito ng UAE. So, nagstay ako ng 1 year sa Manila as a fishmonger doon sa SM. Tapos nakala ko within a month makaalis na ako agad. So, tagal ko dami ko pang pinagdaanan sa Manila bago ako nakapunta ng UAE. So, that time pumunta ako ng POEA. Kumuha ako ng referral letter kasi nag-training pala ako ng butchery sa may Paranaque, yung sa TISDA, sa in situ. Tapos yun, pagka-graduate namin, start na ng apply sa mga agency. Hindi ako pinalad. Tapos nung pumunta ako ng POEA, kumuha ako ng referral letter. Itong IPAMS, magal na siyang referral letter sa akin. 3 buwan na siya, hindi ko pinuntahan. So that time pumunta ako ng Ermita, nag-apply ako ulit. So, wala. Negative pa rin. Nung naglalakad ako, sabi ko, puntahan ko nga itong isang letter na to, pinuntahan ko. So, yun, on the spot, in-interview ako agad ni Sir Archie. So, after a week, may tumawag sa akin na ganun. So, ramdam ko siya nasa Dubai. Nang tinanong ko, sabi ko, ma'am, sa Dubai po ba ito? Sabi niya, oo, kasi ang target ko sana nun sa Canada. So, sabi ko, gusto ko naman sa Dubai. Matapuntahan ko yung Dubai. So, yun, after 3 weeks, tumawag si Ma'am Stephanie na ganun kung okay sa akin. So, tinanong kami kung gusto na namin kasi by batch. Sabi ko, uuwi muna ako ng Iloilo. Paano ako nag-March. So, nag-March ako na pumunta. So, ito yung first company ko, yung Spinneys, until now. Nag-join ako sa Spinneys sa 2014, March 3. 10 years. More than 10 years. So, kasi nag-enjoy naman. Ang target ko noong 2 years lang, cross country sa ibang bansa, gaya ng Canada or New Zealand, Australia. So, nag-enjoy. Wala akong libangan.
Kasi tinigil ko na talaga totally yung yung alak at saka sigarilyo kasi sabi wala adong wala namang benefits. Saka promise ko na natigil ko na yun. So that time yung kasama ko pala na si Lian, dinala niya ako sa church. Sabi niya, kuya, mag-ano ka ng gusto mo sumama, mag-church tayo. So yun, nung napunta na kami sa church, may mga may mga yung life group, may mga life group leaders. Yung life group leader namin si Coach Ruel. Yung hilig nila, tumatakbo sila. Nalaman nila na pareho kami ng ng hilig. So nag-join ako doon sa kanila sa run. Diyan sa Saville Park. Nakitaan nila ako ng potensyal na pwede mag-triathlon kasi merong swim, bike, run. So okay na yung run. Yung swim kailangan i-develop, tapos yung bike binigyan isa sa namin ka-teammate, binigyan ako ng bike na yung bakal. Hanggang ngayon yan ang gamit ko. Sinabi mo yon na parang dati may bisyo ka, inom, sigarilyo. Tapos dahan-dahan punta ka na dun sa fitness fit lifestyle mo. Oo. Ano yung proseso? Paano mo parang na-decide na baguhin ko na yung buhay ko? Actually, mahirap. Ilang beses ko siya inattempt na itigil yung sigarilyo, yung alak. So gawa nung barkada, natatakot ako na mawala na yung mga barkada ko mawala sa akin. 'Di ba may mga pag-December na New Year's resolution na hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Tapos mayroon pa niya minsan pag yung na-hangover, yung halos mamatay na. Sabi pag gumaling na ako nito, pag nakaano ko ng hindi na talaga ako iinom. As yun, nung nakilala ko si Lord, siya talaga yung Plus yung sabi ko, isa sa ko na itigil ko yung paninigarilyo at saka yung bisyo, yung lahat ng bisyo na ayaw ko maging modelo ng magiging anak ko kasi bago ako sabi ko tawag dito? At tapok. May talaga sa pag mga ganito. Bago ko mag-asawa, wala na akong sigarilyo, wala na akong bisyo. Ayaw ko makita na magiging anak ko balang araw na umiinom, naninigarilyo. Hindi ko alam kung anong plan ni Lord sa akin hanggang ngayon. Years na kami na mag-asawa, wala pa kaming anak. Ang kasi ng grupo na nila ako sa triathlon. Mag-bike muna ako, training muna ako sa bike. One time na sabi ko parang kinakapos naman yung busy sa trabaho. I mean, parang nag-i-enjoy na lang ako din sa bike. Kasi yung company namin, mayroon siyang incentives yung tawaging pag na-qualify. Mayroon silang pinapatarget na average. Halimbawa, target na average sa 33. Na-qualify mo, pag naabot mo yun, pag na-reach mo yun, qualified ka sa raffle para sa ibang bansa. Parang parang stress reliever lang siya. Kasi gaya na dati, bago ko sila nakita sila, nakilala ko sila Coach Ruel. Lang ako, galing sa trabaho, punta ako ng Jumeirah. Pag uwi ng bahay, bis ako, pahinga konti. Mga alas 4 kung pang umaga ako, mga alas 4. So, or alas 5 punta na ako ng Jumeirah, doon ako magpapano. Kasi wala akong pamilya dito, ako lang mag-isa. So, halos ng mga kabarkada, iba naman ang hilig nila, inom, punta na iba, basta iba yung hilig nila, iba yung bisyo ko, iba na. Kung hindi ako nagbago ng bisyo, pare-pareho. Since iba na yung bisyo ko, iniwan ko na yung ganung mundo. Na-experience ko pa yung nandyan sila umiinom, tapos bigyan ka, so ayaw ko, sa bahay yun nangyari. So ganun pag sasalitan ka ng kung ano-ano, o killjoy, hindi ka marunong makisama. Basta kung ano na lang, tapos yun ibigay pa sa babae, sabihin, yung babae nga umiinom, ikaw pang lalaki, baka bading to si Ernald. O sabi sa isip ko, sige, okay lang yan. Sabihin nyo lahat, basta hindi ako magpapatalo sa inyo. Kasi sabi mo si Satanas nandito. So sabihin pa ng isa na, sige, bubuhos ko tayo. Sabi, sige, subukan mo. Sige, buhos mo. Buti naman, hindi binuhos. Kasi kung binuhos, pag binuhos niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi ayaw ko nga Kasi sinabi ko na sa kanila na ganun. Sabi nga nila na ganun, ngayon lang naman kasi may party, my birthday. Sabi ko ganyan din dati yung ko, nung tinigil ko yan, sabi ko inom na lang ako occasionally. Araw-araw may birthday, may party. So yun. Magandang magandang kwento yan. Kasi lahat tayo may pangarap, tayo may goals, tayo may gustong maabot sa buhay. Pero minsan talaga, merong mga bagay na pumipigil sa atin para
abutin yun. Sa'yo, environment mo, yung kaibigan. Tapos yung takot mo na, hala, baka mawalan ako ng kaibigan kasi magbabago na ako ng buhay. Iba kasi na ako na lang mag-isa. Kasi halos lahat ng halos lahat ng sa paligid mo may mga bisyo, naninigarilyo, umiinom. So hindi ko pala yung plan pala ni Lord, yun, mas maraming kaibigan na ibibigay niya. Tapos mas sigit pa, pinapunta niya ako na ibang bansa, 4 na lugar. So una ko yung napuntahan doon, qualify ako na ko sa raffle draw, nakapunta ng Cape Town, South Africa. Tapos after nun, so nasunod na yung sa Grace. Tapos pangatlo itong last 2 years sa London at saka yung itong last year sa Ireland. Diba? So, minsan lang talaga ang kalaban natin yung mga takot. Pero pag napagdesisyonan natin na gusto ko nang magbago yung buhay ko, gusto ko nang mas magandang buhay, pag dinesisyonan na natin yun, disiplina. Kaya nating mag-say no sa obstacles. Kahit na mahirap. O kahit na andun yung takot. Tapos yun nga, diba, sa'yo, nakatulong pa yung trabaho. Kasi as you've mentioned, yung Spinneys, sobrang supportive pa sa'yo. 4 countries, diba? 4 na bansa, libre, wala kang ginastos. Wala. Tapos yung kinikwento mo sa akin, pasok ka lang sa immigration, diba? Yung parang... All because of cycling. Okay. So, paano yun? Paano yun pag pumupunta kayo sa ibang bansa? Ano yung mga ginagawa nyo doon? Or ano yung preparasyon? Yung preparasyon, yung visa wala namang problema kasi ang inaano lang naman nila yung ganito yung requirements. So i-gather lahat ng requirements, ipasa lang, punta na ng bali yung company na nagpo-proseso lang. Tapos pumupunta ka doon, nagbabike ka, 'di ba? Saan? Sa pag pumunta ka doon sa ibang bansa, sa 4 na countries. Lahat kami may bike. Magbike yun, di ba? Magbabike. Ano yung preparation nun? Kasi dito, sanay ka na dito. Well, syempre, mainit dito. Pero paano yung preparation mo doon? Kasi pagpunta doon, ibang weather. Depende sa kung may halimbawa may event, since yung yung requirements kailangan mo ma-reach yung yung criteria ni ng company, halimbawa ma-reach mo doon. So batak ka na sa ensayo, batak na kami sa ensayo. So bali continue na lang, antay na lang kung kailan ang alis. So gaya ngayon nag-start na, nandiyan na yung registration na naman for another country. Actually siya, international yan yung sa company lang namin yung kami sa within the company mayroon kaming competition, mayroon si amo na parang incentives niya sa kung sino yung willing. Tapos paano yun? Kasi you've mentioned full-time, di ba? Nagtatrabaho ka. Depende sa training mo, pero dati nung nag-uusap tayo, 100 kilometers to sometimes 300 kilometers of cycling per day. Tapos nagtatrabaho ka pa ng 8 oras. Paano mo yun nababalanse? Ayun, kaadikan kasi yun. Kaadikan. Yung parang gusto mo sila, ginagawa ko yung gusto ko ma-motivate din yung iba, ma-inspire din yung ganito sila. So basta enjoy mo lang. Positive lang. Diba, yung trabaho ko ay gaya ngayon, nag-start na naman yung training. Pero hindi naman ako nagtumigil. Tuloy-tuloy. Pag hindi ako nakapag-ride, doon ako sa bahay dyan sa may park, exercise, running, sprint, calisthenics. Tapos uwi ka ng bahay. Halimbawa, yung duty 2 to 11. Uwi, ang dating ko ng bahay ay 1. Mga quarter to 1 kasi may biyahe. So, gaya nung dati, pahinga ako doon sa bahay, nag-cellphone. Pag nakatulog ako, pag inanto ko, tulog ako ng mga 2 hours, mga 1 o'clock or 1 or 2. 2 a.m. in the morning. Target ko magising ay para makaalis ng maag 4 o'clock. 4 o'clock, prepare ako ng bike. Nang gagamitin ko yung mga pagkain na baon. Tapos, so biyahe ako mula dito sa Satwa hanggang doon sa Medan sa cycling track. Depende siya sa program. Halimbawa, yung target ko mag-ride ako doon ay 2 hours lang or 2 hours or 1 hour. So uwi na. Pagdating ko doon, alis ako ng bahay mga 4:30. So kailangan ang target ko mga 6:30 or 7. 7 alis ako ng balik ako ng Satwa. So makarating ako dito mga 9. Bihis, maliligo, kain. Tapos pahinga ng konti, tulog. Pag 2:00 yung duty ko, gising na ako ng mga eksakto. Kasi maliligo na ako, hindi na ako maliligo pagkagising ko, mag-prepare, suot na lang ako yung uniform. Naka-ready na yung uniform. So 1:00, kasi yung pick up ng bus 1:30. So kailangan 1 o'clock. Before 1:30 nandun ako sa waiting area ng bus yun. So ganun, pasok, trabaho, uwi,
bike, tapos kain, tulog, and then repeat. Pero maganda yung kwento mo kasi coming from parang galing sa space na yung walang disiplina, bisyo. Tapos ngayon, disiplina, kayang-kaya, di ba? Kasi minsan sasabihin ng tao, ay ganito na talaga ako eh. Ito na. Wala na akong mababago, ito na. Tapos sinasabi mo kaadikan. I mean, technically, kasi andun yung passion, andun yung puso. O yung mga dati, yun yung preparation sa dito sa Guinness sa Yun, yan. Pakita mo. namin. Ayan. Ito yung preparation. Ito, pakita mo dito. Yan. Ayan. Yung sinasabi mo nag-ride kami ng ng 12 hours. So preparation to dito. Tapos yung outside naman na 7 hours. So umabot kami ng 200 kilometers, 250. Mag-umpisa kami ng alas 3 ng madaling araw. So tatapos uwi kami mga alas 12, alauna na ako makarating ng bahay. Kasi minsan yung tropa hindi nagsasabi ng totoo. Sabi makakauwi na daw ng alas 10. Tapos yun, hindi pa pala. Kala ko alas 10. Ayan, ito. So sa mga nakikinig, ayan, si Kuya Hernald ay may Guinness World Record. Yan. So, 16 kami dyan. Yes. Ito yung pinaka-amazing na achievement. Pinatid tayo. Sinasabi ko na wala na akong dapat patunayan. Driver kanina, di ba, nagpa-picture pa sa'yo na parang, may Guinness World Record ka. Kasi hindi araw-araw nakaka-encounter ka ng someone na may Guinness Record. Diba? So ano to? Ano tong Guinness Record na to? Ikwento mo sa kanila. Inorganisa to ni Coach Graham Parker. Ang nag-invite sa akin si Marcy at saka si Rian Willis. Namili sila sa Spinis diyan sa TCR. Oh, so hindi siya part ng Spinis na encounter mo lang sila hindi, sa Okay. Nung namili sila tapos si Marcy, sila yung kagrupo ko diyan na silang kagrupo sa nung Saran. So naghahanap sila ng teammate. In-invite ako ni Marcy. Nag-ano pa ako noon kasi sabi ko, yun eh. Guinness World Record yun eh. Nung binanggit niya na Guinness, doon din ako sabi ko, kaya ko yun. Kasi yung trabaho ko mamaya baka hindi ako payagan ng amo. Thanks God na supportive naman yung amo. So yun, inano ko lang training. So nag-training lang. Ang pala nito, yung purpose nito ay idodonate yung namin na pundo, malikom, sa Al Jalaila Foundation. So nakalikom kami ng 20,000 dirhams. Wow! So hindi lang para sa inyo yung record, nakatulong pa kayo dun sa mga bata sa Al Jalaila. Yun talaga ang purpose para sa mga bata na sa charity foundation. Oo. Kasi 'di ba, para sa lahat ng tao pangarap lang yung Guinness World Record eh. Kaya yung mga nagtatanong kung mayroon kami nakuha, yun na yun yung nakatulong kami, okay na sa amin yun. Kasi yun nga, di ba, pangarap lang parang, wow, nasa Guinness World Record ka. Certificate, di ba? Legacy. Legacy, di ba? Oo, nung pinakita mo yan sa akin. So, paano mo yun binalanse? Kasi yung training nito, tapos trabaho, may mga... Discipline talaga. Discipline. Tsaka talaga, yung determination. Kailangan mo dito, sabi ni Coach, kung reliable. Sabi, tinanong si Marcy, kung ba to, maaasahan ba talaga to yung may commitment. So yun, nag-comment ako. Kinausap ko si amo na may ganito. So supportive, naman siya, todo naman siya support. Paano ka nabago ng challenge na to? Kasi yun yung sabi mo, di ba, una nung sinabihan ka, mag-Guinness tayo. Tapos sabi mo, kaya ko ba to? Ano yung mga nagbago sa'yo? Yung nagtulak talaga sa akin, yung makatulong sa kasi nangangailangan sila ng tulong. Saka isa yan ngayon sa ko yung sa tuwing gigising ako kung paano ako makatulong. Pero hindi yung tulong na yung deserve na, yung nangangailangan talaga ng tulong. Gaya may mga nanghihingi ng tulong, hihingi ng isda. Kung bibigyan ko siya ngayon ng isda raw lang, paano yung pambukas niya? So yung ginagawa ko na ngayon, tinuturuan kung paano siya mamingwit, paano siya mangisda. Para at least kahit paano hindi, alam niya na kung paano kung wala man ako. So yun. Tsaka ano yung maibabahagi mo sa ibang tao? Kasi ako araw-araw, namimit ko yun yung mga pasyente ko na talagang may sakit. Dahil di ba parang sa kanila, Dok, wala talaga ganito na ako. Hindi ko na kayang baguhin yung buhay ko. Ganito talaga, malakas talaga ako kumain. Ganito talaga, nakakapagod talaga mag-ehersisyo. Ano yung... So yun, piliin na lang nila
kumain sila ng ng gamot balang araw na parang kanin o kumain silang kanin ngayon na para ng mga healthy food na parang gamot. Sinasabi ko yan sa mga pasyente ko. Sabi ko, So, parehas you have a mahirap. choice. Parehas mahirap. So, mahirap ang healthy lifestyle, Mm-mm. pero mahirap din magkasakit. Piliin mo na lang Ayun. alin yung hirap na gusto mo. Marami siyang pagpipilian eh. I-maintain niya yung healthy lifestyle or balang araw i-maintain niya yung gamot. Alin yung mas madali? Yung healthy lifestyle kahit twice a week ka lang mag-ride o mag-exercise or 30 minutes a day. Run or walk or jumping jack, burpees, squat. Kahit may exercise ka na 6 na exercise within 30 minutes a day, i-target mo yung cardio, leg, upper body. So pagpawisan ka na nun. So, madali lang i-maintain yun eh. Kahit twice a week or kung gusto mo nga, everyday. Yung balang araw, pag hindi mo ito maintain, balang araw magkasakit. Yung halimbawa, mayaman ka. So, hindi ka healthy living. Kain ka ng kain, mga unhealthy food. Magkasakit, mayaman ka, marami kang pera. Pero imagine, pag na-hospital ka, sino yung mapiperwisyo mo, magulang mo, mga kapatid mo, kung mayaman ka. Instead na i-enjoy nyo, nandun kayo sa hospital, paano kung mahirap ka? Perwisyo mo na yung pamilya mo, mga hagila pa sila ng pera, ng pampagamot, pambili ng gamot. Isa talaga yung na pumasok dito sa, yung sinanay. Nung umiinom ako, nung niyaya ko siya na sabi ko, "Nay, kape." Siyempre, paborito niya. Akala niya talaga kape. Hindi niya nakita yung bote ng whiskey dito sa gilid. Pagbigay ko sa kanya, so nakita ko yung matanda na umiiyak. Sabi niya, "Wala tayong pera, balang araw magkasakit kayo. Mamatay na lang kayo, bahala kayo, wala akong ano." So doon pumasok sa isip ko, yun nga, wala nga siyang pera. Wala nga kaming pera kasi mahirap nga lang kami. Mahirap nga talaga pag nagkasakit ka. Isa rin sa rason, naawa ko yung nanay. Sabi ko, palangga, mahal ko pala sila. Pati mga kapatid ko. Sila yung mga dahilan. Pamilya mo talaga. Isipin mo kung sa inyo. Isipin mo pamilya. Kung mahal mo pamilya mo, tigil mo bisyo mo kung ayaw magkasakit. Ayaw mo sila maperwisyo. Isa sa mga magbisyo ako na wala akong napiperwisyo. Tama. Ganun din yung sinasabi ko sa mga pasyente ko. Wala pag nagkasakit ka, lalo na yung sakit na pang matagalan, Yun. or mabaldado ka. Dialysis. Makimo ka. Tapos Paano ka aangat mabedridden sa buhay? Or kahit, sige, hindi ka na umangat sa buhay, paano yung aangat yung pamilya mo sa buhay? Yeah. Kasi kailangan kanilang kargahin Oo. So, maganda yung realization na yun na kasi inaalagaan ko yung sarili ko. Hindi ko napapahirapan yung tao sa paligid ko. Ganito ko ipakita yung pagmamahal ko sa kanila. Yung pag-aalaga ko sa sarili ko, ito yung mahal ko sila. Kasi ayoko na ang buhay ko maging source ng kahirapan nila in the future. Maganda. So yun na yung isa sa mga pamamaraan ko na tulong ko kasi wala na akong pera, wala namang maitulong kay nanay, wala namang maibigay. Like, okay naman yung sa ngayon kasi wala naman siyang problema. Ang para sa isip ko, para sa kanya makakain kasi wala na, matanda naman siya . So yun nga lang, ayaw ng kapatid ko pabigyan ng pera kasi pinapautang niya, di binabayaran siya. Sabi ko, ako nagmana. May nangungutang sa akin, sakit ang ulo ko. Ngayon, tinigil ko na ngayon. Nuturuan ko na sila. Sabi ko, baka kailangan natin i-check yung sarili natin. Huwag tayo bumisyo ng lagpas sa kinikita natin kasi gaya ng mga kasama ko sa trabaho. Kasi alam nila na, yun, wala akong bisyo. Siyempre, so mayroon ako. Pero mayroon din akong utang na binabayaran. Buwan-buwan, pero binabayad ko yan yearly. Para may maibayad ako sa isang taon, kasi may yearly kami nabayaran. So, iniipon ko buwan-buwan. Pagkasahod, tinatabi. Divided by dyan, pagkain, bahay. So, yun sa utang. Ang matitira niyan, overtime. Kung bibigyan kita ng pagkain ngayon, ng isda ngayon para sa isang araw, paano yung bukas mo? So, ang gagawin ko ngayon, ginagawa ko, tinuturuan ko sila na kung paano mangisda. So, check yung yung bisyo. Gaya nun, may bisyo ka na sabong. Yung kita mo, husto lang sa na-experience ko yung sabong . Yung kita mo, husto lang pambili ng patuka. So pag antayin mo yung kung kailan na siya maging matured na para pwede na masabong, hanap ka pa ulit ng ng pansabong, ng pamusta. Paano pag natalo?
Goodbye, ilang So, buwan mo. sabi nila, yun, bisyo daw. So, kung yung bisyo, kailangan, hindi siya yung maintenance. Para sa akin, kailangan ko ng bisyo na walang maintenance. Exercise, yung exercise, lagi healthy living. Isa na yun sa pinaka-bisyo na wala kang i-maintenance kasi wala kang bibilhin. Anytime, kung gusto mo mag-exercise. Naintindihan kita. Kasi marami akong nakakausap. Yun nga, yung pagbabago. Kunyari, sigarilyo. Yan, pinakamahirap yan. Pag kinausap mo yung pasyente, kahit pasabihan mo, uy, pag nanigarilyo ka, yung risk nung magkaroon ng stroke at heart attack, ang taas niyan. Oo. Hindi nila naiintindihan yan. Kasi sa kanila, hindi pa nila nakikita yung kapalit na hingi ng paninigarilyo sa kanila. Tsaka ang nakikita lang kasi nila, yung benepisyo ng paninigarilyo. O nag-i-enjoy. Oo, na nare-relax sila. So, parati kong sinasabi, hindi mo yan mabibitawan kung wala kang ipapalit. Na-experience ko rin yan na activity na magbibigay sa'yo ng benepisyo ng paninigarilyo. So, hanap ka ng activity na yung sinasabi mo, mas healthy, ng bisyo na mas okay sa'yo sa sarili mo. Wala kang gagastusin. So, hanggang hindi nila yan nahahanap, hindi yan sila titigil sa paninigarilyo. Titigil yan, pero siguro sabihin natin, 1 linggo, 1 buwan. Tapos pag na-stress yan ulit, babalik yan. Oo. Na-experience ko yan, bumalik ako one time, pero hindi yung parang nanigarilyo ulit, pero sabi ko, parang nasisira yung nasira yung yung pangarap ko So, after nun, wala na talaga din. So, di ba, ang ganda nun, kasi from someone na dun nang galing, ngayon, ito na yung ginagawa mo, healthy, na-influence mo na positively yung paligid mo. Ano yung susunod sa'yo? Ano yung mga susunod na plano mo sa buhay? Yun, pag nagkaroon ako siguro ng anak, so mag-focus ako sa kanya. Pag medyo lumaki-laki na, kung i-bless kami ni Lord ng anak, so dalhin ko siya sa sports, ganun. How about sa pagbibisikleta? Ano yung what's next? Yung sinabi mo kanina sa Spinnies, meron na naman. Ngayon, meron na naman siyang group. Nung last year, group yun. So, yung group namin, hindi ako nakapasok doon, hindi ako nakasama sa Slovenia. Slovenia sila pumunta Hindi ako nakasama doon, gawa ng group kami. So, ang kinuha lang na group ay top 4. Ang bawat group mayroong member na 6. Okay. So, kami top 5. 3 minutes lang ang difference. Sayang na yung mga moments. So, yung isang member namin, gawa nung pa-promo ni Amo, dala yung top 5, top 6 na isang babae. So, gawa nung walang individual. Kung may individual, siguro pasok ako, nakasama ako. Kasi gawa ng walang individual. So, ito naman, start na naman yung registration. So, nag-start na ako ng training kahapon, Pizza Uno. Nag-ride muna ako kahapon na 2 hours. Ngayon, rest, gawa nung may activity tayo. Oo, talagang sabi ko, kuya, pwede ba? Alam ko, busy. At least, kasi, pinaprioritize ko kasi basta kung makakatulong, na makaka-influensya sa kabutihan, okay ako. Kasi dapat marinig ng mga tao yung kwento mo Kasi maganda siya. Maraming mapupulutan ng aral sa kwento mo. Gaya nung sa training namin, gaya nung group, yung speed ko okay na. Kaya yung ensayo ko minsan, pinipiruisyo ko, inaano ko sa kanila, sa grupo ko. So, bumabawi ako pag wala na kaming ensayo na hindi kami sabay ng ensayo, saka ako nag-iensayo. Kasi nakafocus ka na i-bring up na ibang tao. Maganda na yun, di ba? Kasi okay ka na. Kasi, ayun nga, kasi kailangan kami sabay-sabay, pero wala pa rin, yung iba wala pa rin disiplina. Hindi siya Pero proseso yan, di ba? Natutunan natin na, okay na kasi ako. Kaya ko na ngayong tumulong at iangat ang ibang tao sa paligid ko kasi okay na ako. Yun yung pinakamaganda. Pero kailangan ko pa rin tuloy. Hindi ko siya kailangan na tumigil na sa kanina. Kailangan ko pa rin i-balance. Yung ensayo ko. Yun naman kasi yung responsibilidad na parang hindi dahil andito na ako at tinutulungan ko na ibang tao, titigil din ako sa pag-i-improve ng sarili ko. Kailangan ko ring maintain ko na lang. Yes, iangat yung sarili ko pa or i-hold yung sarili ko to a higher standard. Kasi the more na meron kang tinutulungan, mas mataas din yung standard na iset mo sa sarili mo para patuloy mong matulungan yung mga tao sa paligid. Ano yung payo na maibibigay mo sa mga taong gustong magsimula ng malaking pagbabago pero natatakot sila? Sa maipapayo ko lang siguro yung kung gusto talaga nila magbago,
Kung gusto nyo talaga magbago, nag-uumpisa yan sa inyo. Nasa inyong desisyon. Hanap kayo ng yung mahal nyo sa buhay. Gawin yung inspirasyon. Gaya ng sa akin, sabi ko bago ako mag-asawa, bago ako magpakasal, kailangan ma-clear ko na yung bisyo ko na negative. Kasi alak, sugal, sigarilyo, wala talagang makukuha na benefits. Bakit? May mga nagtatanong, bakit ko daw tinigil? Give me a reason, at least 3 good benefits ng alak, sugal at saka sigarilyo. So, sabi nila, either kahit isa nga, wala eh. Problema lang lahat maidudulot. Problema. Tapos dagdag So, na gastos. sabi nga, sa ngayon, mag-i-enjoy ka pag yung ganun. So, yung payo, basta disiplina lang talaga. Isipin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na ikaw ngayon, masaya ka. Masaya ka. Pero pag sa oras na magkasakit ka, lahat na sila damay. So ngayon, kung may mga nakikinig dito tapos interesado silang mag-cycling at gusto nilang mag-reach out sa'yo, saan kanila mahahanap? Mayroon akong Facebook. Ay, type nyo lang Hernald Batisanan. I-type nyo lang yung pangalan ko, mayroon yun. Meron ako dyan. Willing ka magturo ngayon? Willing po ako magturo, free. Wala po free. Siyang bayad, oo. Wow. Kasi marami sa ngayon, mahal ngayon yung pag ng ganun session, one-on-one. Mahal. Tsaka yung bike fit pa lang. Oo, sa bike pa lang. Bike sa fit bike pa lang, grabe oo. na yung bayad. Investment nun bike Oo. fit pa lang. So free. So pwede ka nilang hanapin sa Facebook. Ibigay ko lang yung kung paano Basics. yung mga basic. Parang lang din to parang yung sa school. Kung paano magsulat, paano magbasa. So kayo na rin ang gumawa. Kung wala kang bike, lang muna, exercise, ganun. At saka yung goal nila, ang target nyo ay yung mabilis na bike. Hindi sa bike, sa ensayo. Sa training siya. Conditioning talaga. Conditioning. Ride lang, disiplina lang. Tapos yung so research ako sa YouTube. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. So, libre. Kung gusto nyo na andito lang ako libre. Oras lang yung... Investment. Wag lang kayong mangutang. Wala akong pera. Oras may bibigay ko. Walang problema kasi wala pa akong ngayong anak. So, wala tayong pag-abalan, yun lang. Baka rin yun rin sigurong ni Lord. Yung purpose. Di ko alam kung purpose niya eh. Kaya inanuhan ko na lang ng parang sabay na lang sa Agos. Basta nasa sentro lagi si Jesus Christ sa atin. Okay. Lagi siya nasa sentro ng ating buhay. Yeah. Thank you so much, Kuya. Thank you so much sa oras. Kasi alam ko sobrang busy mo. Pag nagte-training ka, 100 kilometers, 200 kilometers ng bike ginagawa mo sa araw-araw. Pag narinig ko yung dati, Kuya, kumusta yung muscles mo? Kasi parang pag ako yan, patay na yung muscles ko. Kasi ngayon reduce na. Reduce na. By by mga oras. Kasi wala naman na eh. So, thank you so much sa oras sa pag-share ng kwento mo, for being open, no? Na ikwento yung... You're always welcome, Doc. yung parts na, di ba, yung parts ng buhay mo na hindi mo basta-bastang ino-open up sa ibang tao, kwento mo ngayon para marinig ng mga... Sana maraming ma-inspire. Kasi basta mahirap talaga magkasakit. Wala kayo dyan. Thank you so much, Kuya. Thank you. Thank you for listening to This Could Be Something. If Hernald's story moved you, share it with someone who's also trying to rewrite their own story. Kahit dahan-dahan lang. Follow the show, leave a review, or just come back when you need a little reminder. Change doesn't have to be loud to be life-changing. See you next time.